everyone! Welcome back sa aming YouTube channel po. Ako po si Ate Mabel. Nandito po ako sa Bowmanville, Ontario. So, pakilala ko po sa inyo ang dalawang successful na ulit na dumating galing sa Saudi kayo, di ba? Saudi. Si John at saka si Giovanni. Yan. Welcome to Canada. Yan. Actually, si John matagal na siya dumating. So, yan. Si Giovanni fresh from Saudi. Kahapon lang dumating. So, congratulations sa inyong dalawa. Thank you po. Sino ang mauna sa inyo magsalita? Si Jen lang muna. Sige po, kayo bahala. Hindi, ang una, para sa tanong ko. So, ang tanong ko sa inyo dalawa. Palitan na lang. Palitan lang yung question. So, ang tanong ko, harap pa na ngayon. So, ang tatanong ko kay, ang hirap pala, no? Kasi gaganon ako sa inyo, no? Anyhow, tatanong ko muna si John. Unang tanong ko, paano mo ako nakilala? Ayun nga po, naghahanap ako ng yung mga pwedeng applyan dito. Tapos nanonood ako sa YouTube. Tapos yun, nag-browse ako. Tapos nadaanan ko lang yung nyo. Hindi ko pa alam yung Facebook page nyo po. Tapos nadaanan ko lang sa YouTube. Tapos ayun, pinanood ko. Tapos try lang ako na magbasa. Tapos yun, luckily, thanks to you na. Si Giovanni. Ako naman, actually mama, diba, si Jericho, yun na yung kakilala ko dati sa Marriott, diba? So, yun, si Jericho kasi, di ba nung palis na siya, sabi ko, paano ako nag-apply? Sabi niya, sige, ibigay yung email ni Mama Bel. Sabi niya, yun po tayo nag-umpisa, di ba? Nagpasa ako ng CV, nagpasa ako ng sabi mo, ito yung resume, mga ganyan setup, tapos yun, pa-advise din ako kay Jericho actually. Then, yun, sinend ko na sa yung CV. Siguro mga ilang CV yung nasend ko po sa dalawa po. At yung una, parang na, di ba ito, hindi ganito yung setup. Pinaayos ko pa. Tapos yung upgrade, dapat naka-upgrade pala, tapos maano yung employer talaga. Yun, yan ako, tapos nagpatulong din ako kay Jericho, tanong-tanong yung setup. Then, yun, sabi niya, ganito. Yun, tapos pangalawang send ko, yun na, okay na sa... Natawagin ko yung agency. Opo, nung una po, na-interview ako nung una. Yun nga sabi ko, ma'am, sa'yo, hindi ako, na-select ako nung una, kaso nga lang yung mga requirements at something field. May mga hindi ko naipasa na hindi nagustuhan yung employer. Siguro sa mga, ewan ko, mga something, mga documents pa na... Pero ito para sa'yo talaga kasi nandito ka na, diba? Kahit anong nangyari, diba? So yun, congratulations. Thank you nakilala niyo ako. Thank you so much. Sa mga nanonood dito, don't forget to like and subscribe po sa aming YouTube channel para maging kagaya kayo nila. Diba? Legit po yung agency. Kaya ako sila pinupuntahan para makilala nila ako na hindi ako vlogger. Opo, kung gusto niyo talaga mag-apply sa Canada, yun yung advice po namin. Kontakin niyo lang si Mama Bel, 100% ready po yan. Hindi po walang involved na pera sa kasi gusto niya lang naman tumulong po eh. Yeah, actually ewan ko naman yun yung vlog ko about kinuwento ko kung bakit ko nakilala ng agency. Nagsimula lang siya nung nag-vlog ako about sa pamangkin ko na nandito na as a greenhouse worker. So merong nag-comment sa akin na, ate, wala mo ba kayo kilala ng agency na pwede namin ma-applyan? Sabi ko ka pala agency. Kasi yung agency lang pamangkin ko na wala na, nagsara na yung agency. So ginawa ko, naghanap ako online, tinawagan ko, dito lang din sa Ontario. Tapos luckily, ito yung sa tatlong tinawagan ko agency na ito yung Workvantage ang nag-respond sa akin na, okay, you can tell sa mga kakalala ko daw na magsabit ng agency sa kanilang web portal, sa kanilang website. So sinabi ko yon. So ang nangyari naman, nung may isang aplikante na, ate, hindi kami makapag-submit ng application online. So tinanong ko, sinabi ko sa agency, sabi ko, paano ba yan? Hindi sila makapag-submit ng resume online. So sabi nila sa akin, ayaw isabit sa akin, tapos ako magsabit sa kanya. Doon nagsimula. Na ako nagsasabit ng resume,
at the same time, nakatipid pang agency kasi na-scan ko yung mga resume, di ba? Ako, scan ko lang. Oo, kasi pag alam mo maganda ang yung resume, pag may pinababago ko, pinaulit ko na ayusin mo, ganyan, kagaya ng nga kay Giovanni. So yun. Kaya guys, dapat ang yung resume is maayos po talaga bago kayo magpasa. Yung cover letter talagang, yung cover letter, yun po yung conclusion lahat eh. Yun po yung titignan muna ng employer eh. So, doon, ang alam ko doon mama. Yung cover letter. Tsaka kahit sa resume din yun eh, kailangan nakalagay din yung mga job description. So ayun, next question. Saan kayo galing parehas? Anong company? Ano kayo trabaho before? Ikaw experience? Ako po naman actually, experience naman medyo okay naman. Actually galing na ako sa Qatar, sa Doha, ako 2 years ako doon sa Qatar. Then after ng Qatar ako, Saudi ako, nag-work ako sa Marriott Diplomatic Quarter. Nag-work ako doon 3 years, more than 3 years. So kasi ang hawak ko kasi dati international eh. So, wow. So anong fine dining sa'yo? Fine dining, lahat po, fine dining, breakfast, fast food, room service, catering, buffet, live cooking, live show, yun po yung. Kasi lahat po kami nagkikater ako sa mga embassy, mga New Zealand. Wow. So marami na talaga experience. Si Jan, batang-bata mabilis lang mangyayari. Ilang taon pa lang po ako nagkukusina. So nag-start lang sa Philippines nung pandemic yata. Before pandemic, mga December 2019 ako nag-start. Tapos biglang nag-pandemic. Kaya ka nag-Saudi? Opo, sabi ko, try ko naman mag-Saudi. Tapos yun, buti nga natanggap agad ako sa Saudi. So pwede ko ba itanong, so anong agency mo sa Pilipinas in-apply mo pa ng Saudi? Ano po yun? Orange International. Orange International. Hindi ko lang po alam kung meron pa sila. Pero yun po yung agency ko pumunta sa Saudi. Yeah. Tapos yun, pagdating ko sa Saudi, tapos yun nga, dito na. Nag-browse ka na. Pero, nag-browse ka rin about Canada. Opo. Yun lang, hindi ko natapos yung kontrata ko. So yan po ang kanilang istorya. Pero ang tanong ko uli, bakit Canada ang napili yung second country na pwede yung puntahan? Bakit Canada? Like, I know. Kasi, for me naman, Canada kasi, ang dami kasi may gusto eh. Yung pinaka-worst scenario eh. Kasi, noon pa man gusto ko din mag-Canada. Pero, hindi ko na kasi, hindi ko na-achieve kasi wala pa akong kakilala may kagaya ni Ma'am Mabel na gusto tumulong eh. So, pasalamat ako kay Ma'am Mabel talaga kasi siyempre lahat ng mga tanong ko na kahit late siya nagre-reply. At least nagre-reply siya through Gmail dati Ma'am, diba? Sa Gmail lang tayo. Sa Gmail lang nagre-reply si Ma'am kasi nagtanong ako ng tanong actually. Kasi ang Canada kasi yung dollar mo yung pera eh. So kumpara sa Saudi, okay naman sa Saudi kaso nga lang ang kasi ang kagandahan dito, madala mo yung pamilya mo actually. Tapos may chance ka din ma-PR. So yun yung kagandahan dito sa Canada eh. Kahit pang long term talaga dito. Dahil may sa'yo dyan. Opo, same lang naman kasi kung sa Saudi po, pag mag-stay ka, di ba, parang in the long run, parang work lang. Opo, dito at least may chance na makapag-stay kami dito. Yeah, at saka yung family mo na pwede mo may family ka, madadala mo ka agad. Ang ganda nga ng program nila ng Canada kasi yung mga workers dumating dito, pwede agad din naman ko yung mga family, husband and wife or husband and kids, kasamang kids, na yung mga bata makapag-aral sila ng libre din, same as Tapos yung partner mo or husband mo, makapagtrabaho sila sa open work permit. So, there's ang dami talagang ways na paraan para at least magkasama kayo kaagad. Hindi man kayo dumating ng sabay, at least makakasunod sila kaagad. Yung ba yung kagandahan dito? Yun Kasi makasama mo yung pamilya mo kasi sa misis naman, excited din naman. Kaya nga eh. Kaya excited, kunin mo na kaagad kasi excited na. Pero yun, di ba? Yun lang maganda talaga. Yun ang maganda. So yun, so employer-wise, kung mas ang employer si Jan lang muna kasi bago pala si Giovanni.
Mababait po, sobra. Talagang ano naman sila, accommodating, tapos help, talagang tumutulong talaga sila pag may problema. So yun, tatlo po sila nandito sa Bowmanville. Ano ba ang pwede pa sa pag-usapan? Experience nyo during the yung sa agency kasi briefing na na-interview ng agency based on your resume. What about sa employer? Anong experience sa interview sa employer? Anong mahirap pa? Madali pa? Ano yung experience niyo? Sa akin, actually madali lang naman po. Wala naman pong masyadong tanong. Talagang direct to the point lang. If you can do the work, then yeah, ganun lang. Opo. Wala silang masyadong technical na question na sa kabakabahan ka. Oo, wala. Madali lang po talaga. Yun based sa experience. Pero how about you? Sa akin naman, yung napakasimple, yung sa interview ko naman, kasi nung in-interview ako, papasok ako actually sa work ko eh. Tapos nag-greetan kami, sabi niya, how are you? Sabi niya sa akin, I'm good ma'am. Sabi ko, tapos sabi niya sa akin, tell me about your experience. What is your experience? Yun lang. 2 questions. Tell me about your experience and what is your experience. Yun lang po, yun lang dalawang. Yun nga sabi, tapos okay, can you tell me about your experience and how many years do you have experience in you work in the kitchen or sabi ko yun nga, sabi ko sa kanya, I'm almost 9 years in the kitchen, actually international yun, sabi ko tapos sabi niya na ano siya, gulat din siya, tapos ano yung saan ka bansa, sabi yun, sinabi ko sa Qatar, sa Saudi na ako, tapos anong hawak ng hotel ba o resort, sabi ko hotel, fresh mix, sabi ko, tapos anong alam sa kusina, binigay ko lahat ng details ko, sabi nagulat siya, tapos basta ako lang yung daming sabi sa kanya, in-explain ko na talaga na direct to the point na ito yung ginagawa ko sa kitchen, ganito, tapos sabi niya, okay, physically fit, sabi niya, wala na siyang tinanong, okay, thank you so much, sabi niya, tapos sabi niya, ikaw may tatanong ka ba sa akin, sabi niya, sabi ko, nagtanong ako sa kanya, may possibility ba na makapunta ako sa company ng mga pag-work, sabi ko. Tapos sabi niya, of course, yes, sabi niya, I like you and I like your experience. Tapos yun, sabi niya si Luzon, tapos sabi niya sa akin, kung i-hire kita, sabi niya, kaya mo bang lamig ng Canada? Yun yung tanong niya. Sabi niya, Canada is very cold. Tapos nagulat ako doon, sabi ko, paisip din ako, sabi ko, ma'am, sabi ko, ano lang naman ako mag-adjust, mabilis lang naman ako mag-adjust. Tapos sabi niya, okay, thank you so much, sabi niya sa akin, see you soon. Hindi ko naman in-expect kung hindi ko in-expect na makuha ako kasi wala namang sinabing sinabi na si Yusun ibig sabihin, parang gusto ka niya. Parang gano'n yung pagkasabi niya sa akin, tapos sabi niya, ang last na question niya, kung pwede ka bang lumipat dyan sa Saudi to Canada na walang problema, yung ba yung sabi. Tapos sabi ko naman, wala pong problema. Yes. Tapos sabi niya, okay, yun lang, thank you siya. Sabi ko nang thank you ako, and thank you rin siya. Tapos, after siguro, after 1 day or 2 days, may na ako, kinumbagaan lang ka, after 1 day, may job offer. Ang bilis na. So, ganun na, after the interview, job offer ka agad, di ba? Oo, ang bilis. Sabi ko, after... Gano'n kang sandali, na-interview ka, anong buwan? February last year. Opo. Natagalan Hindi last year. This year, February. Oh, I remember. February, March, April, May, June. 6 months lang eh. Isa yun dyan, gano'ng katagal? Bali, same lang po, February, I think February last year din? Last year. Oh, wow. Ang bilis kaya yung mga nagsasabi sa akin ng resume na galing Philippines, gusto niyo mag-Saudi muna kayo, tapos mag-apply ulit kayo. Mas madali talaga. Sabi ko sa kanila eh. Madali talaga. Kasi ang bilis 6 months lang. At saka madali talaga kayo magustuhan agad na employer kasi meron naka-experience ka agad na nasa ibang bansa, di ba? At saka alam nila talaga na nasa ibang bansa na kayo na currently working. Di ba? Yun ang maganda. Mas less rin yung requirements. Pag sa Pinas kasi manggagaling, ang dami pang requirements. requirements. Ang daming dadaanan pa. Opo. Dadaan ka pa ng PIDOS, dadaan ka pa sa ang daming proseso. Kaya nga po. Saudi, pagkatapos ng, after ng job offer, anong next?
kontrata na po. See, contract signing na, di ba? Contract signing. And then contract signing, tapos documentation na kayo sa immigration, di ba? Ay sa consultant. Sa consultant. Tapos dire-diretso na, di ba? Bilis po eh. Bilis talaga. Kaya nasabi ko. Kaya congratulations, 6 months medyo. 6 months lang, ang grabe, ang bilis. Sa akin nga, expected ko rin, matatapos ko yung kontrata ko. Oo, kasi... Opo, tapos yun nga, Ang bilis. biglang yung mabilis. Tapos yun, no choice. Kaya okay lang, at least pero naman, at least, umasos ka naman. deserve ko na talaga Oo. kasi syempre Canada na to. Oo. So yan, so ganyan ang nangyari dito na kayo sa Canada. Kasi ang kagandahan din pati, magkano lang ginastos ninyo compare sa iba, tapos libre ang air ticket. Nga lang, yung accommodation, ginawa, in-offer naman, pero sabi, you have to rent. Wala namang ano. Wala naman kasing libre. Oo, wala naman dito. Wala libre dito, kaya you have to pay the rent. Yeah. But at least, may free pa rin sila, yung free air ticket nila, magkano din yun, di ba? Oo. Sagot ng employer yun. Tapos yun, so experience niya, yan. With, congratulations again. And then, Tiyaga lang talaga. ano na talaga, stepping stone lang na ma-PR. Yung workout nyo kaagad yung PR ninyo, kasi para at least, kasi PR, malaking bagay kasi pwede na kayo magtrabaho ng gala. Kung ano yung talaga yung passion yung trabaho, ano yung trabaho sa wala kayong closing hindi, kapag PR na kasi, pwede na silang magtrabaho sa iba. Ayun, so, yan guys, so, paano mag-apply? Submit your resume lang po sa aking email address, mabalfreyasporting@gmail.com. Kagaya nila, nagtiwala lang sila sa aking vlog, na nagpasa ng resume sa akin, ayan, nandito na sila sa Canada. Congratulations. Sa Ontario po sila ngayon, Ontario. Kaya malapit, kaya nadalaw ko sila ngayon all the way from Brampton. So yan, ano bang gusto niyo sabihin? Ikaw muna. Mag-isip muna ako. Ayun nga, thank you so much po kay Ate Mabel kasi naging way siya para makapunta kami dito sa Canada. Actually, hindi ko na expected na may magre-reply eh. Kasi medyo matagal din po from like kay submitted my resume November. Then mga February po sila nag-contact. Talaga. Tapos, Kasi, opo. yung agency sa'yo. Opo, yung agency sa akin, February. February. But pag nung after naman na makontak ako, dire-diretso yung process. Opo, bali. Ayun na, saglit na lang. Pero marami kang pinasahan na resume bukod sa akin. Na-try ka rin ba sa Japan? Opo, nag-try ako. Kaso, maraming minsan yung kailangan talaga nila yung nandito na or PR na. Opo, kaya ayun. Nakailang pasa din ako sa job bank. Siguro, more than 1,000 resume. Marami din yan. Marami din. Tapos bali meron din ako na-try na mga ibang consultant, kaso medyo mahal. So, ayan po guys, number one po yung yung ginastos nila is hindi po ganun kamahal. Yeah, so hindi po yung 1,000 din siya, pero hindi siya yung ganun kalaki talaga na sobrang laki. Fraction lang nung talagang yung sinisingil ng consultant. So pwede na kasi sinasabi ko naman nasa 1,500 maximum yata, mga 1,500 ginagastos nyo, no? 1 for something nga lang po yata. So maximum nyo sa 1,500 lang. Maximum sa akin naman, 1,500. 1,500, diba? Sa consultant lang yun. Yun yung, kaya sila nagbayad kasi para doon yun sa, sa processing ng documents sa immigration. Sa consultant actually yun. Hindi po, ang binayaran ko lang doon, 1,800. 1,800 sa'yo? So yun lang sa agency, no? Placement fee. Yun, walang bayad sa agency. Tapos yung yung air ticket yung libre sa employer. Kaya yun, guys, don't forget po talaga na mag-ingat lang po kayo kung mag-a-apply kayo. Make sure talaga na, di ba ang una, interview muna kayo, di ba? Yun ang processing. Interview muna, pag nagustuhan kayo ng agency, ipapasa ng agency yung resume nyo sa employer. And then sa employer pipili pa ng employer yung mga pinasa ng agency. Screening. Pag napili kayo, interview kayo ni employer. And then doon, pag na-interview, pag nagustuhan kayo, tuloy-tuloy na siya. So yun ang procedure, wala pa yung muling bayad. Kasi iba kasi,
Nangingi na agad ng bayad. So, pag ganun agad ang technique, pag-isipan nyo muna bago kayo mag-respond. So ano po ang ano nyo dyan talaga, yung ano dapat bago kayo magbayad may ano kayo, may contract na kayo. Yeah. May kontrata sa Nag-sign contract signing yan, di ba? may offer letter na kayo sa kontrata sa employer. Yun yung legit talaga. Saka ang contact nyo sa talaga through Gmail lang, walang ano, WhatsApp. Yung importante naman, di ba, through Gmail na lang. Email, parang email talaga. Kasi yung WhatsApp minsan pwede rin maano eh. Yung bayad pag nasa work permit na yung step, pag nandun na dun palang magbabayad. Yes. Magbabayad. Yung nakasign kayo ng kontrata, lahat-lahat, nandun na kayo magbabayad. Kung magkano yung babayaran, hindi naman agad. Actually, half pa nga lang yun eh. After ma-approve yung work permit mo, tsaka, I mean, not work permit, the visa. The visa. Tapos tsaka pa lang po yung full payment. See? Ganun pala, ganun yung procedure. Kasi yung iba, wala pa kayo po, ay nagbabayad na. Kasi ako naman, nung dumating yung work visa ko, yung working visa ko, nasa ano ko na stamp na. Hindi pa ako nakabayad nun eh. Hindi ka pa rin, may stamp na yung visa mo, hindi ka pa nakabayad? Hindi pa ako nakabayad, saka ano, may ticket na rin ako, hindi pa ako nakabayad nun. Okay sa'yo. Okay sa'yo. Okay Kasi sa'yo. Tapos sabi ni, after ng ano ko lahat-lahat na may ticket na ako, natawag ko sila eh. Follow up yung payment. Follow up yung payment, nakailang tawag na sila. Isnabing ko sana eh. Kaso na, tapos nag-message sila sa Gmail ko na, ito, kailan mong isettle to, hindi ka makakapunta ng, magkaka-enter ng Canada. Parang i-hold daw nila. Okay, nang tinapod din nila ako eh. Sabi ko, sige, bayaran ko na yan. Ganun na ako. Mahalo ka, kasi yung iba talaga kailangan payment muna eh. Nag-best ko talaga, sayang, opportunity only knocks once, di ba? Oo, kaya. Pwede siguro mag-knocks twice, pero hindi mo alam kung ano yung opportunity na yun para sa'yo. Tsaka, kumbaga, sa dami ng gusto, pumunta. Yes, oo. Ang dami talaga gusto mag-Canada. So yan guys, thank you for watching. Si Giovanni at si John, welcome to Canada. Magpaalam na tayo. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe po. Bye now.